Para sa mga manlalakbay ng kalsada dito sa Pilipinas, isang pangarap na madaanan ang 642 km marker ng Northern Luzon na matatagpuan sa Barangay San Vicente, Bayan ng Santa Ana, Lalawigan ng Cagayan. Kaya sa videong ito, sa ating episode 3 ng ginagawang pag-ikot sa Lalawigan ng Cagayan, magsisimula tayong maglakbay sa kaakit-akit na bayan ng Bagaw na kilala sa payapang kapaligiran at nakamamangang tanawin ng kalsadahan. Sa gitna ng mga rolling hills, merong lake. Dadaan din tayo sa bayan ng Gataran. Ganda ng kalsada dito! At sa bayan ng Gonzaga. So doon sa kabila makikita natin yung ilog na nagdurugtong na sa karagatan. Hanggang marating natin ang San Vicente Fishport ng Santa Ana, Cagayan, o ang pinakadulong kalsada sa tuktok ng Hilagang Luzon. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Pagkatapos po nating ibahagi sa inyo ang ganda ng bayan ng Bagaw, naipakita po namin sa inyo ang Blue Waterfalls and Cave, pati po yung Lipit Canyon. Ngayon po, ang ating destinasyon dito sa probinsya ng Cagayan, patungo na po tayo ng Santa Ana, Cagayan. Dito po sa Santa Ana, meron ako nakikita na kalsada sa pinaka-tuktok o yung pinakadulong bahagi sa taas ng North Luzon. Yan. So ito po yung ating destinasyon, ang San Vicente Fishport. So mula po dito sa bayan ng Bagaw, magmumotor tayo at ipapakita namin muli sa inyo ang ganda ng kalsadahan na madadaanan natin, dahil mountain pass at magagandang tanawin din po ang ating magiging ruta patungo po sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. So tara at umangkas po ulit kayo sa aking biyahe para ma-feel nyo din po na parang kasama ko din kayo. Let's go! Okay, ito na yung simula ng ahon. Wow! Ang tanawin! Sinisimulan pa lang natin yung ride natin. Andito pa lang tayo sa bayan ng Bagaw. Malaparaiso na yung nakikita natin dito. Mga nakapaikot na mga rolling hills na punong-puno ng pananim na mais yung makikita nyo rito. Ang taas ng kalsada. Kaya mas nakikita natin yung mga kabundukan dito sa kanang bahagi natin. Ito po yung mga mais na makikita nyo dito sa gilid ng kalsada. Yan, nasa rough road na tayo. Yan, dumadaan tayo ngayon sa Lubakan. Hindi natin alam kung gaano kahaba itong lubak na to, pero tingnan nyo naman guys, mapapahinto ka talaga sa isang gilid kapag nakita mo yung ganito kagandang scenery. Wow! Mistulang mga chocolate hills ng Bohol yung makikita nyo rito ng mga burol. Dikit-dikit. At punong-puno talaga ng pananim na mais. Parehas nung sa Piña Blanca, Cagayan. Ganda! Dito rin sa kanan, grabe din yung tanawin dito. Totoo nga yung sinabi ni Ma'am Angel, yung may-ari ng Tinuno, na yung dadaanan natin dito talagang maganda yung scenic view. At yun lang, yung mga kalsada rito ay halo na, may mga lubak, tapos kalsada ulit na sementado. Pero maiigsi lang naman yung mga lubak na dinadaanan natin so far. Hindi pa natin alam kung may mas grabe pa dito.
Kung makikita nyo sa mapa natin, yung ruta na dadaanan natin patungo Santa Ana, Cagayan, zigzag siya. So wala lang akong idea kung gaano kataas ito. Sa ngayon, pataas pa lang tayo ng pataas. Masarap din ang klima dito. Time check, 9:37 AM. Huminto si Suki mukhang may nakitang magandang tanawin dito. Wow! Woo! Meron ulit open area dito. Sa gitna ng mga rolling hills, merong lake. Imagine, nagmumotor ka lang, hindi ka nagte-trekking, hindi ka umakyat sa mga kabundukan, tapos ganito kagandang scenery yung makikita mo. Yung sa kalsada pa lang, talagang nabubusog na yung mga mata natin sa ganda ng lugar na ating dinadaanan. Pagdating sa mga ganitong probinsya, grabe, talagang mapapatulala ka na lang at talagang i-appreciate mo na lang yung ganda ng lugar. Ang ganda ng Cagayan, grabe. Itong scenic road na dinadaanan natin ngayon, ito po yung tinatawag na Junction Gataran Kapisayan Road. So para meron po kayong idea kung sakali po na madaanan nyo din itong kalsada na dinadaanan natin ngayon. So kung kayo po ay galing ng Blue Waterfalls ng Bagao at gusto nyo rin pong pumunta ng Santa Ana, Cagayan, dito rin po ang daan ninyo. Sisimula natin maging zigzag yung ating dinadaanan. Ito, mountain pass na. At natin yung mga kabundukan sa gilid ng kalsada. Okay, pagkatapos po nating daanan ang bayan ng Bagao, ngayon po ay binabaybay na natin ang bayan naman ng Gataran dito po sa probinsya ng Cagayan. Dito po ito sa Barangay San Carlos. So ang ginagawa natin habang tayo ay nagbumotor, kapag tayo ay nakakita ng mga signage, doon po namin nalalaman kung nasaan lugar na tayo, para nagiging familiar din po kayo kapag nadaan kayo dito. Yan, parte na po ito ng bayan ng Gataran, Cagayan. Malawak na din yung mga taniman ng palay na makikita nyo dito kaliwa at kanan. Sa taas ng mga burol makikita natin hindi lang mais yung mga tinatanim nila, pati mga saging. Meron din ako nakikita doon, no? Dito sa Barangay San Carlos, marami na tayong makikita ng mga kabahayan. Marami na ding mga tindahan na pwede nyong hintuan kapag gusto nyong magmerienda, kapag nakaramdam kayo ng uhaw o gutom. Dito sa kalsada na dinadaanan natin, madami kayong madadaan ng ganito, yung open. May malawak na palayan, tapos yung tanawin. Kaya talaga mapapahinto kayo para magpa-picture. Yung tipong hinto nyo yung motor ninyo, tapos picture nyo yung motor ninyo para mayroong magandang tanawin sa background. Oh, lamig sa mata. Ito pa, open area to. Kitang kita natin yung buong ganda nung lugar na to dito sa Gataran. Simula pa lang ng adventure natin nung dumadaan na tayo sa mga scenic road mula sa Piña Blanca, sa Bagao, at ngayon andito tayo sa Gataran. Grabe, tingnan nyo naman, oh. Amazing. At sabi po ng mga locals na nakausap natin, na kapag ganitong buwan, January, February, ay malamig dito sa Cagayan. Pero kapag naman daw pumasok na ang summer, grabe naman daw ang init dito. Hindi po siya sobrang lamig, pero yung preskong hangin, saka yung kulimlim, yun yung mararanasan nyo dito kapag pumunta kayo ng ganitong buwan.
January sa February. Andito na po tayo ngayon sa Kapisayan Norte, Gataran, Cagayan. Mas marami yung mga bahay na nakikita natin dito. Ganun pa din, malawak na palayan. Tapos yung mga rolling hills na may mais, yung nakikita natin dito. So simula doon sa Bagao, Cagayan hanggang dito sa Kapisayan Norte, pare-parehas yung mga tanawin na nakikita natin dito. Wow! Woo! Napaka-solid. Isang diretsong kalsada, tapos yung malawak na rice fields dito. Okay, right turn tayo dito, sabi ng mapa natin. Yan, meron tayong kakananan dito kapag nandito na kayo sa Kapisayan Norte. Yan. Ang dami mga local farmers na kasalukuyang nagtatanim ng palay dito. Pagkatapos po nating daanan yung maraming kabahayan sa parte po ng Barangay Kapisayan Norte, ito at mountain pass na ulit yung dinadaanan natin. Mga ahon na matataas. At balik tayo sa mga kurbadang kalsadahan. So kanina, yung dinaanan natin, mga burol na may malawak na palayan at malawak na taniman ng mais. So ngayon, yung dinadaanan natin dito, mapuno naman. Uy, meron tayong dadaanan dito, isang diretsong kalsada ulit. Tapos paahon, ang haba nito. Oo. Wala rito hanggang doon sa dulo. Let's go! So mula po dito sa lugar kung nasaan tayo, magbabiyahe pa tayo ng 1 oras at 20 minutos hanggang marating natin ang San Vicente Fishport ng Santa Ana, Cagayan. 78 kilometers pa. Okay, meron tayong kakananan dito. Ito tayo, right turn. Okay, let's go. Nakikita ko sa mapa natin na mahaba-haba din yung diretsong kalsada na to na dadaanan natin. So sa mga followers and subscribers natin, yan, paki-comment lang po sa video na to kung nakadaan na din kayo sa kalsada na to na dinadaanan natin dito sa probinsya ng Cagayan. Sa sobrang haba nung diretsong kalsada na to, kaya talagang maiinip ka sa biyahe mo. Dahil parang di natatapos yung isang diretsong kalsada na to, no? Yung tipong kukurbo lang ng konti, tapos pagbungad mo, diretsong mahabang kalsada na naman yung dadaanan natin. Napakalupit. Woo! Sarap pagmotor dito. Time check, mahigit alas 12 na ng tanghali at nakakaramdam na kami ng gutom ni Suki. Pero simula noong binabaybay na natin yung napakahabang diretsong kalsada na to, wala kaming makita ang pwedeng hintuan para kumain. Pero yung mga gas station, meron din tayong madadaanan. Yung kainan lang talaga ang pahirapan. Kaya ngayon, naghahanap pa din kami ng Suki na pwede nating hintuan para makapagpahinga. Dahil nasa kulang 1 oras pa yung biyahe natin papuntang San Vicente Port ng Santa Ana, Cagayan. Okay, right turn tayo dito. Andito na pala tayo sa Ipil, Gonzaga, Cagayan. Ayun, meron tayong arko na papasukan dito.
Ito yung mismong pinaka-welcome arch nila ng bayan ng Gonzaga. Alright, andito na tayo sa bayan ng Gonzaga. Ito yung mismong pinaka-arko nila dito, Welcome Gonzaga. So dito baka makahanap na tayo ng karinderya na pwede nating hintuan para makakain. Dito po sa bayan ng Gonzaga, malawak din yung palayan na makikita nyo rito. Nakapaikot din ang tanawin. Ang ganda rin, oh. Berdeng berde din yung bayan na to. Dito baka makahanap na tayo ng pwede nating hintuan. Ayun, ito, meron kambingan dito. Yan, dito na kami kakain ni Sugi. Dito tayo sa kabila. Alright, pahinga muna kami para makakain dito sa parte na to ng bayan ng Gonzaga. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang kalsadahan na yun, nakakita rin tayo ng lugar na pwede tayong kumain. Okay, sa wakas at nakakain na kami ni Suki. Meron na tayo ulit lakas para magmotor patungo sa ating destinasyon. So simple lang yung mga kinain natin, pangkaraniwan na no-order natin sa mga karinderya. Adobong baboy, Bicol Express, dinuguan. So yun lang yung mga pagkain na pwede nyong mabili sa karinderya na kinainan namin ni Suki. So tuloy na natin yung ating biyahe papunta sa San Vicente Fishport ng Santa Ana, Cagayan. So dumadaan na tayo ngayon sa pinaka-town proper po ng bayan ng Gonzaga, Cagayan. Ito po yung pinaka-sentro nila. So marami na tayong nakikita rito ng mga establishmento. Ito yung mismo pinaka-municipal hall nila dito. Pagkatapos namin kumain, hindi pa kami nakakalayo. Binuhusan na tayo ng malakas na ulan dito sa bayan ng Gonzaga. So kailangan muna namin huminto para magsuot ng kapote. At pansamantala alisin muna natin yung GoPro natin para maiwasan na masira, no? Kasi nga pagka ganitong umuulan, delikado yung ating mic adapter. Kung yung GoPro lang natin okay kaso meron tayong gamit na mic. So pag ito napasukan ng ulan, masisira yung audio natin. Yun, sa wakas at huminto na rin ang ulan. Nakapagtanggal na tayo ng kapote. Naikabit na ulit natin yung ating GoPro. Isa yun sa nagpapahirap sa ginagawa nating paglalakbay, lalo na kapag kino-cover natin yung mga kalsadahan. So mga nasa 24 kilometers pa yung biyahe natin. Mga kalating oras pa yan. At mararating na natin ang San Vicente Fishport sa Santa Ana, Cagayan. Caution, weak bridge, good for 10 tons only. Ano kaya pangalan ng tulay na to? Bawa Bridge. Wow, grabe, ganda ng tanawin ah. Ang lawak ng ilog. Tapos yung mga kabundukan. So doon sa kabila makikita natin yung ilog na nagdurugtong na sa karagatan dito sa Cagayan, Pacific Ocean. Ganda ng tulay, no? Ang laki. Tapos pagkatapos ng tulay, ganito kagandang tanawin ang bubungad sa inyo. Sarap sa mata.
Ayun o, tingnan nyo guys oh. Ganda dito sa Gonzaga, Cagayan. Ito, meron tayong papasukin na arko. May nakasulat na Welcome to Santa Ana, Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Ayan, dadaanan nyo din po itong arko na yan kapag po kayo ay pupunta na Santa Ana, Cagayan. Alright. Barangay Kasambalangan. So ito pala ay nasasakupan ng Barangay Kasambalangan. So pagkatapos ng ilang oras sa biyahe mula sa Bagao, Cagayan, ngayon andito na tayo sa Santa Ana, Cagayan. At pupuntahan na natin ang pinakadulong kalsada na nakikita natin sa mapa ng Pilipinas sa tuktok ng Luzon. At ito nga po yung Santa Ana Fish Port. So mga nasa 25 minutes pa yung ating momotorin, 19 kilometers. Let's go! Meron ulit tayong dadaanan dito na tulay. Sigurado maganda tanawin dito. Wow, nature. Anong tulay ito? Kasambalanga Bridge. Wow, gilib na tayo. Grabe. Tingnan nyo naman yung kombinasyon ng tanawin na makikita nyo rito. Malawak na ilog, tapos rice fields, tapos nagtataasan ng mga kabundukan na mayroong makakapal na mga punong kahoy. Dito naman sa kaliwang bahagi natin, makikita natin ang ilog na nagdudugtong na sa karagatan. Grabe, di ba? Napaka-solid ang tanawin sa tulay na to. Grabe, ang ganda ng pwesto ng tulay na to. Parang yung tulay din na nakita natin kanina, yung mataas na kulay orange. Taniman pala ng mais yung nasa ilalim, tapos sa kabila taniman naman ng palay. Ilang oras na tayong nagmumotor, pero kapag nakikita natin yung mga ganitong tanawin, no, talagang bumabalik yung lakas natin eh. Pakaganda oh. Ang dami na nating napuntahan sa Pilipinas. At ito yung unang pagkakataon na nakapasok tayo sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. At masasabi ko din na special din ang bayang ito. At dapat yung puntahan dahil napakaganda. Kaso mukhang bubuhusan ulit tayo ng malakas na ulan. Dahil tingnan ninyo ang kalangitan, ang dilim. Nagbabadya ng malakas na ulan to. Okay lang yan, kahit buhusan tayo ng malakas na ulan, at least andito na tayo sa Santa Ana, Cagayan. At ilang minuto na lang, 21 minutes, 16 kilometers, nandun na tayo sa ating destinasyon. Meron kaming nadaanan dito, napakaraming sasakyan. Yung mga nakikita natin sa mga horror movies, yung mga sasakyan na ganito, tingnan nyo, sobrang dami. Yan, sa mga followers and subscribers natin, kung alam nyo po kung bakit napakaraming lumang sasakyan na nakatambak na lang dito, mga abandonadong sasakyan, paki-comment na lang po sa comment section ng vlog natin na to. Grabe yung mga long stretch na kalsada rito sa Cagayan. Simula doon sa dinaanan natin kanina hanggang dito sa Santa Ana, Cagayan, nakaka-experience pa rin tayo ng mga ganitong kagagandang kalsada oh. Meron kami nakita ni Suki dito, isang open area na malawak, tapos may dagat. Merong daan dito, try nating pumasok. Try nating makalapit.
Dahil may mga nakikita ako dito, tapos mayroon ding nakamotor doon. Wow. Tapos makikita ninyo, may mga baka kumakain ng damo. Tingnan natin yung karagatan dito sa Santa Ana, Cagayan. Wow! Yun! Akalain nyo yun, andito tayo sa kalsada. Binabaybay natin ang kahabaan ng kalsada sa Santa Ana. Meron tayong nakitang spot dito na open. Sinubukan nating lapitan at ito yung bumungad sa atin. Karagatan. Okay, dumadaan na tayo sa kabayanan ng Santa Ana, Cagayan. 10 minutes na lang, ando na tayo sa San Vicente Fishport. Nakakatawa yung mga tricycle dito, oh. Kanina ko pa napapansin, ginawa nilang parang style jeep. Ang galing na pagkakagawa, oh. Ang dami nilang naisasakay. Bali 5 sa likod, tapos 2 sa harap. Ang lalakas ng motor na ginagamit nila dyan. 2 gulong sa likod, tapos yung mismong pinakamotor nila nasa gitna. Wow. Yung mga bata, tuwan-tuwa sila sa loob. Parang sarap sumakay dyan, ah. Oh, ano mo? Hello. Welcome Barangay San Vicente. Okay, dito na tayo sa Barangay San Vicente. Ito yung 642 kilometer post. Yung pinakahuling kilometer post na makikita nyo dito sa San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Yan, oh. So yung pupuntahan po natin na pinakadulong kalsada dito po sa tuktok ng Luzon ay kilala din po bilang 642 kilometer marker. Ito po yung pinakahuling kilometer post na makikita nyo dito sa tuktok ng Luzon. So ang pagbabasihan po natin mula po sa 0 kilometer ng Luneta, yan 642 kilometers po yung layo. Okay, sa wakas, andito na tayo ngayon sa Barangay San Vicente. At susundan lang natin yung mapa hanggang marating natin itong pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon. So ngayon 170 meters na lang, andun na tayo. Wow. Ito na yun. Ang tagal ko ding pinangarap na puntahan yung lugar na to, no? At sa wakas, nagawa din natin. Ito na tayo, guys. Woo! Yes! Nadali! San Vicente Fishport, Santa Ana, Cagayan. Alright. Ito yung nakikita ko sa Google Map na kalsada. Wow. Grabe yung saya kapag narating mo na yung isa sa mga pinapangarap mong puntahan. Lalo na tayo, mahilig magmotor. Yung mga ganitong klaseng kalsada, grabe, solid suki. Marahil sa inyo ay pangkaraniwan lang yung mga ganito na napupuntahan natin, pero para sa akin ay hindi ko makakalimutan. Ito ang San Vicente Fishport na matatagpuan sa munisipalidad ng Santa Ana, lalawigan ng Cagayan. Nagsisilbi itong sentrong bagsakan ng pangingisda sa rehiyon, kung saan dinadala ng mga mangingisda ang kanilang mga huli upang ibenta at ipamahagi sa mga lokal na pamilihan o para i-export. Nag-aalok ang fishport ng mga pasilidad para sa docking at unloading fishing vessels. Nagsilbi din ang San Vicente Fishport bilang gateway sa kalapit na Palawi Island, na kilalang tourist spot sa Santa Ana, Cagayan.
Maraming mga turista ang bumibisita dito dahil na rin sa ganda ng lokasyon nito at kilala bilang pinakadulong kalsada na makikita sa tuktok ng Hilagang Luzon. Sa wakas at narating din natin ng personal. Solid oh. Grabe, marami tayong nakikita rito ng mga nangingisda. So kung kayo naman ay pupunta ng Palawi Island at gusto nyo ding libutin ang ganda nito, dito yata ang sakayan sa San Vicente Fishport para makatawid tayo ng Palawi Island. Ang dami ko din pong nakikita rito ng mga turista na bumibisita dahil ang ganda talaga ng tanawin dito. Natsyempohan lang natin na malakas ang hangin. Ito, mayroon tayong mga subscriber dito. Yan, maraming salamat sa suporta. Okay, ingat kayo palagi sa ride ha. Yung bundok na yan sa kabila, yun ang Palawi Island. So dito rin sila sumasakay pagka pupunta ng Palawi Island. Ito po yung yung mga may mga puting bangka diyan. Yan po yung mga pampatadang bangka. May idea ka ba kung magkano ang bayad pag pupunta ng Palawi Island? Mura lang siya, boss. Pag kayong dalawa lang, mga 1K okay na, round trip na 'yon. Round trip na 'yon. Mula sa bayan ng Bagaw, pinakita namin sa inyo yung magagandang kalsadahan at mga tanawin hanggang marating natin ang pinaka-highlights ng ating vlog na ito. Ang mapuntahan nga po ang pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon. So yan, abangan nyo po yung susunod nating motorcycle adventure. Bukas po, lilibutin naman namin ni Suki ang mga tourist spot dito sa Santa Ana, Cagayan. Kaya po maraming salamat sa suporta. Kaya po, laging tatandaan, keep safe, ride safe, and God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. It really makes me wonder